Amen. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Wala ata akong kausap. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Yan, lahat po ng buhay at ginising ng Lord sa umagang ito ay inaanyayahan ko pong tumayo sa oras na ito. Yan, sama-sama po nating basahin ang kanyang salita sa umagang ito. Mula po sa... Ayan. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Pakisabi nga po sa katabi nyo, kapatid, malaya ka na. Kaya magpakatatag ka sa biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa umagang ito, patuloy na nagagalak ang aming mga puso, Panginoon. Na-excite kami sa mga gagawin mo sa aming buhay sa oras na ito. Father, as we worship you in spirit and in truth, Lord God, makita at masumpungan mo po kami, Panginoon, na ninanais lamang na mapangiti ka sa umagang ito, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na dumulog sa inyong harapan sa umagang ito. Salamat, Lord God, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat kagalingan, Panginoon, ng aming mga pangangatawan at ng aming mga spirito sa oras na ito. Kaya, Lord, sa umagang ito, patuloy kaming aawit, magpupuri at sasambahin ka lamang sa oras na ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! One, two, three, go! Bagong panimpuan, bagong naranasan, sa'yo lamang, sa'yo lamang. Bagong panimula, bagong direksyon na, sa'yo lamang, sa'yo lamang. May kaligtasan sa iyong pangalan, ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan, ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Minsan pa, sabihin natin sa Panginoon, bagong natagpuan, bagong naranasan, sa'yo lamang, sa'yo lamang. Bagong panimula, bagong direksyon na, sa'yo lamang, sa'yo lamang, sa'yo Jesus. Lamang. Hallelujah! May kaligtasan sa iyong pangalan, ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan, amen, sa iyong pangalan, ako'y malaya sa ngalan. May kaligtasan, may kaligtasan sa iyong pangalan, ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan, ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Mga kapatid, sabay-sabay po natin ideklara, I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. Amen. No turning back. I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. No turning back.
Say it to Jesus. I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. No turning back. May kaligtasan. May kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya. Amen. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa May ngalan kaligtasan. ni Jesus. May kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Hallelujah! Can we give the Lord a mighty shout of praise? Hallelujah! Hallelujah! Kapatid, sa umagang ito, malaya kang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen! Hey! 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 Whoa! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, hallelujah! O Diyos. Sabay-sabay po tayo. Araw-araw sa samahan, hindi ka iiwan. Araw-araw di iiwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, adlaw-adlaw, O Diyos. Araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Bisan unsa panahon, binuang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ipo, palakpakan natin ang ating Panginoon na mabuti at tapat sa buhay mo. Wala kay susama, lalala kay susama. Lakay susama, lalalakay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Lakay susama, lalalakay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Lakay susama. Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalalakang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalalakang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalalakang katulad.
kapupurihan sa umagang ito, Diyos. Hallelujah! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yung malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sabay-sabay! Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sabay-sabay! Sa lahat ng oras, Sa bawat araw, sa Lord. bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Let's clap our hands before the Lord. Hallelujah! Pagpapalay, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat na nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapalay, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Hallelujah! Yahweh, Sigaw ng lahat na nilalang. Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos. Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka po, Yahweh. Hallelujah! Masaya po ba tayo sa ating Panginoon, mga kapatid?
Amen. Masaya po tayo sa ating Panginoon. Amen. Alam niyo po ba mga kapatid, may short testimony lang po ako. Sige, exit po kayo, dancers. Ako po ngayon ay buntis. Hindi po halata, di ba? Tapos may mga natatanggap po akong advices. Sabi nila, anak, huwag ka masyadong magaslaw ha. Pero alam niyo po ba, nung mga 2 weeks pregnant ako, nagsayo pa po ako ng tambourine. And nung maglilid po ako this Sunday, ang dami kong natanggap na ganun. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, paano akong sasambang tuod? Simula pagkabata, ang way ng pagsamba ko, bulalas. Kapag gusto kong umiyak sa'yo, iiyak ako sa'yo. Kasi ganun ako kalapit sa'yo. Pag gusto kong tumalon, tatalon ako. Kasi napakasarap sa presensya mo. So Panginoon, anong gagawin ko ngayon? Magiging kahadlangan ba yung nasa sinapupunan ko para hindi kita sambahin? Ang sabi ng Panginoon, akong nagbigay sa iyo ng biyayang yan. Hawak-hawak ko yan habang ikaw ay naglilingkod sa akin. Kaya yun mga kapatid, sa oras na ito, kung kilala niyo po si Maria, nung na-encounter niya si Jesus, di ba? Meron siyang pabango. So sabi ni Judas, yung pabango na yun, it's worth a year of her salary daw. Tapos binuhos niya lang sa paa ni Jesus. Kayo po, kung meron kayong mahal na pabango, mabubuhos niyo po ba yun sa kapwa niyo? And ang matindi po nun, yung pinamunas niya dun sa paa ni Jesus, yung buhok niya. And alam natin, nung mga araw na yun, panahong yun, yung buhok, may simbolo yun sa bawat babae. Kasi sa buhok nakikita na, uy, fresh ka ngayon. Uy, ang ganda ng gising mo, ang ganda ng buhok mo. Nakikita yung lahat sa'yo spiritually. Pero anong ginawa ni Maria? Pinamunas niya lamang sa paa ng ating Panginoong Jesus. She poured out everything to the Lord. Paano po yung nagawa ni Maria? Kasi kilala niya si Jesus. Ngayon, naniniwala ako ng aking mga kapatid sa lugar na ito ay kilala ang ating Panginoong Jesus. Amen! Naniniwala po kayo na nararapat na ating papurihan ng ating Panginoon. Amen! Amen. Kaya mga kapatid, alisin natin yung mga worries natin sa umagang ito. Kasi ang ating Panginoon nananabik sa papuri at pagsamba mo sa umagang ito. Hallelujah. 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 Panginoon, sa aming pag-awit ng awiting ito, makita mo na ito'y awit na nagmumula sa aming mga puso, O God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Sabay-sabay po nating awitin sa Panginoon. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko, ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka, O Diyos, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Hallelujah. O Panginoon, napakasarap magpuri sa iyong presensya, Lord. Hallelujah. Kailanman hindi ka na
mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka, Yahweh. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka po, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Panginoon, kaming iyong nilikha ay patuloy na mapupuri, sasamba at dadakilain ang lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat po sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagpaprotekta sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Ang iyong nilikha'y luluhod, sa iyo itataas ang ngalan mo. Bawat labi
Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapalaya. Pupurihin ka sa awit, hallelujah! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapalaya. Hallelujah! Hallelujah, kapatid, sa umagang ito, kung may nais kang ipagpasalamat sa iyong Panginoon, malaya kang sabihin sa Kanya ang lahat ng papapasalamat mo sa Kanya sa oras na ito. As the musical instruments continually plays, sa oras na ito, malaya kang lumapit at magpasalamat sa ating Panginoon sa Kanyang kabutihan. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Banal na Diyos, aming Panginoon, ang Kanyang pag-ibig ay laging nasa amin, hindi nagmamaliw. Diyos na tapat, Diyos na banal. Ikaw ang Diyos na aming sasambahin at sasambahin habang kami nabubuhay. Wala kaming dahilan na anumang saglit ng aming buhay, hindi ka namin papurihan sapagkat ikaw nagbibigay ng tibok ng aming puso. Ikaw nagbibigay ng hininga na aming nalalanghap, Panginoon. At ikaw din, Panginoon, na nagbibigay ng kalakasan upang patuloy kaming gumawa sa iyong ubasan, Panginoon. We thank you, O God. Banal na Diyos, sa umagang ito, tanggapin mo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagdakila ng iyong mga anak sa umagang ito. Dalangin namin, Ama, sa umagang ito, ikaw ang maging sentro ng lahat ng aming gagawin sa umagang ito. At malaya ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu at pangungusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, yung papakumbaba, mababang puso sa iyong salita na mahayag sa umagang ito. Yung kabaitan mo, Panginoon, ay patuloy namin inaasam sa araw-araw. Ikaw yung ang Diyos, aming Ama, na laging kumakalinga sa bawat isa sa amin. Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you, O God. Tanggapin mo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng padakila ng iyong mga anak sa umagang ito. Muli palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! 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 Banal na Diyos, salamat po muli, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ng anak na si Jesus, lahat ng magsabi ng Amen.
Magandang umaga po muli. Good morning po. Kamusta po kayo? Ha? Oh, amen. Wala, yun, nag-iisa lang gwapo, sama ako doon. Okay. At kaya po ako kinamusta kasi alam naman natin ang weather ngayon, di ba? Panahon. Ingat po tayo. Lagi magdala ng tubig, lalo na yung mga bagets na katulad ko. Opo, kailangan palagi po tayong, kasi pag tayo nagkasakit, pagagalitan tayo ng ating mga anak. Di ba ba? Salamat sa Lord. At muli ay narito tayo, nagkatipon sa dakilang pangalan. At tayo ay mag-aaral ng kanyang banal na salita. Ito po yung ating last topic ng ating series, Making Jesus Known. Pwede ba lapit ko konti? Yan, si Pastor Edu, ang ating resident pastor. Poging-pogi. Nagmana sa kanyang ninong. Naanak ko kasi mo yan kaya nagmanalo sa akin yan. So, mamaya merong yung nabati sa akin siya nagbibigay Thank you sana. So, ito po yung ating last topic ng ating series, Making Jesus Known. Di ba ba? At the first week ng ating pag-aaral ay napag-aaral natin noong April 12, yung equipping. Di ba? At through equipping, nakikita natin na napapalakas tayo at we are equipped dito sa church, yung mga seminars natin ginagawa, yung OJT natin. Then, use of the Word of God na pinipreach ng mga lingkod ng Diyos na narito. Then, on the second Sunday, yung empowering. Di ba? Kailangan natin yung kapangyarihan. At yung kapangyarihan yan, when you are equipped, hindi lang yung kakayanan natin, yung talino natin na dapat nakikita natin dito, dapat yung empowerment ng Holy Spirit sa atin. Di ba? Para magampanan natin yan. At ngayon po, ang ating topic sa umagang to, the last topic ng ating series, Making Jesus Known, ay, nasa akin pala, sorry. Iba talaga ang bumabata palaging mayroong mila. Okay. Ayan po yan. Ngayon po, April 26, ang ating pong topic ay, pakisabi nga po, kung ano yung topic natin? Engaging. Kasi nabubulol ako, kaya pinasabi ko sa inyo Engaging. Yan, engaging. So, yan po ang ating topic for today, engaging. Ang tanong po ganito, ang ating magiging tema, how to engage. Paano tayo mag-engage? Ngayon, bago tayo mag-engage, tayo muna sa dalimanalangin. Heavenly Father, we thank you again sa umagang ito. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat. We humble ourselves na wala po kaming kayang gawin, lalo na po, Panginoon, bawat sa amin dito, kung wala yung paggabay at pagsama ng Banal na Espiritu. May your word be a part of our life as bilang anak mo, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, bigyan mo po kami ng bagong sasidlan sa salita mo na aming tatanggapin sa umagang to, at mababang puso na patuloy yung pagkapakumbaba at kumikilos at sumusunod sa iyong salita. We thank you, O Lord, in Jesus' name. Amen. How to engage. Okay? Bago natin malaman kung how we can engage, tignan muna natin yung meaning ng engage. Dito po sa meaning of engage, gusto ko i-sink in nyo sa sarili nyo itong meaning ng engage na ito. Kasi dito nakasalalay ang lahat ng ating gagawin. Tingnan nyo Una po sabi yan, to put under pledge. Pag sabi to put under pledge, meron kang pangako na gagawin ng isang bagay. To put under pledge. Meron kang pangako na gagawin ng isang bagay. To pledge, sabi doon, to place under obligation. Pag sabi po to put under obligation, may pananagutan kang obligasyon na dapat mong gawin. Okay? Kapag natin, gusto ko po na malaman natin ito maigi.
Hindi lang just meaning, but isingkin natin sa ating puso. Ang ibig sabihin ng meaning, to do or forbear doing something as by pledge, oath, promise, sabi niya, ito pa isa, to bind by contract or promise. Tatlo po yan, diba? You're under pledge, you're under obligation, sabi doon, you're bind by contract. Parang walang kawala. Alam ko sa message nito, lahat tayo gagawa, lahat kikilos. Amen? Kasi ito nyo, the meaning of engage. Kaya sabi ko, gusto ko isinkin nyo sa isip nyo, sa puso nyo, ang ibig sabihin nito. This is a verb. O, dapat gumagawa nito. Alam nyo po, mayroong istorya, bago tayo magpatuloy, sa ating mensahe nga, mayroong isang istorya, nung ang ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit. Nilapitan siya ni Gabriel. Kaya si Gabriel? Si Angel Gabriel. Sabi doon ni Angel Gabriel, Master, yung ba mga tao doon sa lupa, nalaman ba at na-appreciate ba yung ginawa mo para sa kanila? Sabi ni Gabriel kay Jesus, sabi niya, Master. Sumagot si Jesus, sabi ni Jesus, oh no, not yet. Sabi ni Jesus, okay? Sabi ni Jesus, ngayon pa lang, meron konti lang na nakakaalam. Meron konti na nakakaalam. Yun lang na nasa Jerusalem ang nakakaalam nito. Sabi ni Jesus. Tapos si Gabriel, sabi doon, naguluhan. Nagtanong siya uli. Sabi niya, ano ang plano mo? Ha? Sabi, then what have you done to let everyone know about love? Anong ginawa mo para malaman nila yung pag-ibig mo sa kanila na inalay mo kayong buhay sa krus para sa kanila? Anong ginawa mo? Anong ginagawa mo? Sumagot si Jesus, ang ating Panginoong Hesus, sabi niyan, sinabihan ko na si Peter, si James, si John, at yung ibang mga kaibigan doon, sabi doon, na sabihin kung ano about me yung ginawa niya doon. Sabi doon, at yung iba, sinabihan na rin tungkol doon sa ginawa yung nasa lupa siya, sabi doon. At sabi doon, hanggang ang gusto niya, makarating hanggang sa dulo ng daigdig. Ito pa ang pahabol ng ating Panginoong Hesus. Sinabihan ko na rin ang tiga Jesus Alive Christian Ministry na ipahayag ang mabuting balita. Ha? Sinabihan na rin. Kasi sabi ni Jesus, dapat lahat ng tao ay na makakarinig ng mabuting balita ng Diyos. Alam niyo po, kumunot ang noo ni Gabriel. Nagkamot ang ulo. Kasi bakit? Kasi pinagbiling niya sa tao eh. Tiga JICM, kay Peter John, tsaka kay James, di ba? Tsaka sa ibang kaibigan, kumunot. Ang uno ni Gabriel at nagkamot ng ulo, sabi, tama, pero sabi niyan, what if si Peter at si James at si John nag-alinlangan? They go worry. What if, sabi doon, yung mga tao na nakaalam nito, hindi pinagpatuloy. I-share yung good news of salvation. Sabi doon, what if, kung hindi nakaabot sa 21st century, yung mga millennial at mga bagets, what if, paano mangyayari? Sabi doon, what if, kung tagaan Jesus Alive Christian Ministry, hindi na humayo, nasarap pa sa bagong building, nasa loob na lang. Sabi ni Jesus. Sabi ni Gabriel. Sabi ni Gabriel, Master, meron ka bang plan B? Meron ka bang plan B? Ano niyo po, ang sagot ng ating Panginoong Hesus? I'm counting on them. Inaasahan ko sila. Inaasahan ko, sabi yan, inaasahan ko ang Council of Elders ng Jesus Alive Christian Ministry to share the good news of salvation. Inaasahan ko, sabi doon, inaasahan ko si Pastor Edo as resident pastor to share the good news of salvation. Inaasahan ko si Nikki Vista na bilang presidente ng GLO to share the good news of salvation. Ganoon din sabi, inaasahan ko din si Chris Gonzalez bilang presidente ng MMOG na to share the good news of salvation hanggang sa dulong daigdig. Pati mga ABC. Special mention pa nga si Gerald Just JT. JT, are you there? Shout out. Sinabi pa ganoon. At sinabi pa, at pinagkakatiwala ko din to sa Evangelism Committee. Sabi niya,
Sabi niya, mga minamahal, tandaan natin, inaasahan tayo ng Diyos, inaasahan tayo ng Diyos, sabi doon, we are engaged at inaasahan tayo ng Diyos, yung the good news of salvation, yung pag-ibig na ginawa niya nung siya'y nasa lupa, ay ipahayag natin hanggang sa dulo ng daigdig. Diba? Pwede ba natin sabihin sa ating Panginoon na gagawin natin to? Amen? Hello? Gagawin pa natin to? Tandaan natin, pag ito ay naputol na sa panahon ngayon, hindi na, sabi nga, kaya nga si Gabriel kamutang ulo eh. Kasi kilala niya ang ugali ng tao. Di ba? Mangyayari. Mga minamahal, at even doon sa online na nanonood ngayon, inaasahan po kayo ng ating Panginoon, Jesus, na ipahayag ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig, yung kanyang sakripisyo sa krus sa buong mundo. Kayo na sa saang bansa ngayon, inaasahan kayo ng Diyos, inaasahan kayo ni Jesus na ipahayag ito. Jesus is counting on you. Inaasahan tayo ng Lord. Alam niyo po, pag sinabing engaged, sabi doon, meron tayong pangako, at may obligasyon tayo na nangako tayo at we are bound to contract to do kung ano ang inaatang sa atin ng Lord. Ngayon, tingnan natin, yung ating inaatang, yung obligasyon natin sa Panginoon. Sabi ng ating Panginoong Jesus, in Matthew chapter 28:19, ano sabi doon? Anong obligasyon ang hinihingi sa atin ng Lord? Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Kaya tandaan nyo, we are under pledge. Tayo nangako at inaasahan tayo ng Diyos. Inaasahan tayo ng Diyos, sabi doon, na tayo hahayo at gagawing, sabi doon, mga alagad niya, ang lahat ng tao at sa lahat ng bansa. Sabi doon, at babautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng mga anak at ng Espiritu Santo. Ang tanong, ilan na po bang kaluluwa ang nadala natin sa Panginoon? Yung may isang kaluluwa, sabi doon, okay na yun, huwag tayo mahiya na isa lang nadala natin sa Panginoon. Kasi bakit? Laksa-laksang anghel ang nagagalak doon. Lalo na kung 2 o 3. Di ba? Tandaan natin, inaasahan tayo ng Panginoon. Pangalawa, sabi dito, ano yung contract natin sa Lord? Sabi dito, ito yung panalangin ng ating Panginoong Jesus. Ay, mali. Lampas na ako. Uy. Yan. Ito. Sabi ito ng ating Panginoong Jesus, kung paanong isinugo mo ko sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. Ano yung bind contract natin sa Panginoon? To go out. Tayo ay sinugo ng Panginoon sa labas. Alam niyo po, nung inumpisahan ng ating Panginoong Jesus ang gawain niya sa mundong ito, gusto niya co-partner tayo ng Lord. Ngayon na nawala na siya nandun sa langit na sabi doon, tayo ngayon ang sinusugo ng Lord sa sanlibutan. Hello? Nakuha po natin yung meaning na engage. Tayo ngayon sinusugo ng ating Panginoon sa sanlibutan. Sabi doon, hindi lang po tayo naligtas para sa loob ng church, narito lang tayo. Tayo po ay naligtas para, sabi doon, to send out, to go, the word go. Sa humayo, sabi, at humayo means to send out, to send into the world, sa labas. Tandaan natin mga mahal. Tingnan niyo si Paul. Sabi ni Paul dito. Ang sarap na biging katulad ni Paul eh. Sabi ni Paul dito sa Acts 20:24. Wala pa lang nakalagay. 20:24. Sabi ni Paul dito, tingnan niyo subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Sabi ni Paul. Bakit? Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Yesus. Kung lahat kaya taga Jesus Alive Christian Ministry, ganito ang motto. Baka yung building natin na magkakapacity ng 500, baka magkakatatlong service tayo. Amen? Tingnan sabi ni Paul dito, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin, at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus. Ano yun?
ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa gandang loob ng Diyos para sa tao. Itong ipinangako natin. Ito yung pananagutan natin. Noon tayo nakakilala sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul dito, the most important thing is that I complete my mission. Yung pangako niya, yung obligasyon niya, yung the work of the Lord, Jesus gave to Paul. Sabi yan, to tell the people the good news about God. Di ba? Tahimik na tahimik kayo. Oh, hello. Medyo galaw-galaw mo na konti. Kasi pag tahimik kayo, di ba alam kung nagagalit kayo sa akin o may naintindihan o wala eh. Okay? So, sabi ni Paul dito, the most important thing is that I complete my mission, sabi ni Paul, yung pangako niya sa Panginoon, yung obligasyon niya sa Lord, yung the work of the Lord na binigay sa Kanya. At alam ko, tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng gawain. Amen? Ha? Alam niyo po, mga minamahal, meron po tayong bagay na ginagawa dito sa lupa na pwede natin gawin sa langit. At meron din bagay na nagagawa natin sa lupa na hindi na natin kaya gawin sa langit. Gusto niyo malaman kung ano yun? Una, sabi doon, we will worship God doon sa taas. At ginagawa natin dito. Amen? Diba? Meron tayong fellowship with one another at nagagawa natin dito. At pagdating sa langit, sabi doon, tayo magiging kamukha na ni Kristo. Amen? At yun ang inaan natin. Nandun sa fullness of image of our Lord Jesus Christ. At sabi doon, we will serve the Lord forever. Yung apat na yon, ang ginagawa natin dito na pwede natin gawin sa langit pag tayo na sa langit na. Ngayon, ano yung dalawang bagay na hindi nagagawa natin dito pero hindi natin magagawa sa langit? Merong may alam? Ha? Ano? Dalawang bagay. Una, hindi ka na pwede magkasala doon. Amen? Tayo dito nagkakasala tayo eh. Pero sabi, oo nga naman, pero hindi naman nagpapatuloy. Ha? Meron pang hatak eh, no? Nagkakasala pero hindi naman nagpapatuloy. Yun ay nagagawa natin dito pero hindi natin magagawa doon. Ano pa yung isa? Ano pa yung isa? Na pwede natin gawin dito pero hindi na natin magagawa sa langit. Ano? Tama si Brother Boy. Hindi na tayo pwedeng mag-share ng gospel doon sa langit. Why? Ha? Kasi bawal ang makasalanan doon. Lahat doon may Kristo na. Di ba? Kaya nga sabi dito, pagdating sa langit, hindi natin makakapag-BS. Pagdating sa langit, wala nang corner evangelism. Tandaan natin. Kaya hanggat narito po tayo, hanggat may lakas pa tayo, hanggat may oras po tayo, inaasahan tayo ng Diyos na ipahayag ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Ngayon, tingnan natin. Bilang Kristiyano, sabi doon, nakapangako to perform an action tayo, may pledge tayo, yung other obligation, may pananagutan tayo sa ating obligasyon, at we are bound to contract yung pangako natin to make disciples. Tandaan natin mga minamahal, ulitin ko, hindi lang po tayo tinawag para hindi tayo tinawag para maligtas lang. Not only to go to church, to pray, to read the Bible. Tinawag tayo ng Panginoon, sabi doon, upang mamuhay tayo na nakikita si Kristo sa atin. Ba't ito? Ang buhay Kristiyano, mga minamahal, hindi tinatago yan. Hindi po tinatago yan. Walang James Bond na Kristiyano. Walang secretary na Kristiyano. Dapat nagliliwanag tayo doon sa madilim na lugar ng mga kasalanan, nandun yung pag-iibig natin, at naglilingkod tayo sa Panginoon. Why? Para yung mga taong naliligaw, yung walang pagkakilala sa Panginoon, madala natin sa paanan ng ating Panginoong Jesus. At yan ang ating contract. At yan ang ating obligasyon. At yan ang ating pangako sa ating Panginoon. Diba? Paano kaya ang isang tao na nangako tapos hindi tinupad? Ano kaya ang nangyayari? Ano kaya ginagawa ng pangakuan niya? Ha? Pipingutin tayo nga. Kukutusan.
Pero ang Diyos, tandaan natin, Jesus is still counting on us. Inaasahan tayo ng Diyos. Hindi pa huli. Ha? Kahit mga senior pa tayo, hindi pa huli po. Tandaan natin, hanggat di pa bumabalik ang ating Panginoon, paspasan na natin ang paghahayag ng salita ng Diyos, sapagkat pagdating sa langit, gusto mo mag-Bible study doon, walang tatanggap sa iyo ng Bible study. Hay, mga ligtas na yun eh. Di ba? Hello? Amen po ba? Yun, salamat. Akala ko nawawala ako eh. Nga, tingnan natin. The first step ng discipleship process, una, we are equipped. Equip tayo. Then, we are empowered. Ngayon, we have to engage. Parang isang sundalo, di ba? Pinapalakas muna sa kampo, tapos, bibigyan ng kalakas, ini-equip muna, tapos pinapalakas, tapos, isusugod sa bakbakan. At alam ko, tayo, we are 47 years na ba tayo? 47 years, no? Oh. Going to 48, imagine. Ang training, alam ko, ang training sa sundalo, 3 years lang ba? 4 years. Or, almost gano'n, di ba? Imagine, kung 10 taong ka ng Kristiyano, at wala ka pang nadadala sa Panginoon. Di ba? Ano kaya ang sasabihin ng ating Panginoong Hesus? At sabi niya, inaasahan pa naman tayo. Pero huwag tayong mag-alala. Ang Diyos talaga, hindi yan naiinip. Pinainip yan. Yung madala lang natin, isa. Itong taon neto, praise the Lord, sabi doon. Sabi niya ng ating Panginoon, mabuti at tapat na katiwala. Hello? Okay pa po tayo? Okay. Now, ngayon, how to engage? Yeah, sabi to ni Paul, the most important thing is that I complete my mission, the work that Lord Jesus gave me to tell the people about the God of grace. Yan, okay. Nawawala ako. How to engage in culture and community. Ngayon, dito po tayo. Una, dapat be a friend of sinners. Maging kaibigan ng mga makasalanan. Meron po akong tanong dito. Sino ang mga sinners na dapat kaibiganin? Sino? Yung may kaya sa buhay. Edukado, tama? Magandang bahay. Yun ang gusto nating makaibigan. Sarap naman talaga. Diyan ka magbabible study, masarap, di ba? Pero, tandaan natin, dapat makita natin, itong mga ito, dapat pasukin din natin. Why? Kasi kasi yung kanilang tinatanggap ngayon, parang sa tingin nila, hindi nila kaya ang Panginoon, hindi nila kailangan ng Panginoon. Meron sila, they have all the resources, pero parang naliligaw sa natatabunan sila ng binigay ng Lord sa kanila at di nila kinikilala ang Diyos ang nagbigay sa kanila. Diba? Tandaan natin, kahit mayaman ka, edukado ka, o CEO ka, at wala kang pagkakilala sa Panginoon, sabi doon, ikaw ay makasalanan. Pero, paano naman yung mga pusakal na sinners? Yung pusakal po, hindi po pusang kalye. Hindi po pusang kalye yun. Ito yung mga gangster. Tingnan nyo nakalagay yan. Bakenemen. Hindi ko po minaling spelling yan. Kaya ko nilagay na Bakenemen. Kasi itong mga ganitong tao, yung mga makasalanan, yung mga pusakal, yung mga sinners, di ba? Parang ayaw natin putahan. Di ba? Primo, delikado buhay ko dyan pag pumasok ako sa teritoryo na yan. Di ba? Yung mga kosa-kosa na yan. Alam niyo po, itong mga tao nito, pag hindi natin pinasok to, yan tropang addict na yan, tropang snatcher na yan, tropang magnanakaw na yan, pag hindi po natin pinasok yan at binahigyan ng salita ng Diyos, sila dadami yan. Puro addict ang magkakasama dyan. Puro snatcher ang magkakasama dyan. Pero pag kinaibigan natin at pinasok natin, mabubuwag yan at muli makikita natin. Di ba? Yung inaasahan ng Diyos ay gagawa natin. Amen? Pero mahirap talaga pasukin, di ba? Mahirap. Talaga. Kasi ako, karanasan ko talaga,
Mas gusto ko yung mga ganyan eh. Kasi dating gangster. Alam niyo po, dapat tropahin natin itong mga ito. Okay lang, yung mayaman. Pero mas maganda, parehas. Kasi sabi dito, ibiganin mo sa sinners. Alam niyo po, mayroong isang pastor na nagsabi sa akin, Kuya, bakit yung may mga mahihirap, pastor yun, hindi rito yun. Yung nabibiyas niya, ba't di mayayaman? Alam ko, nasa isip niya. Oh, hindi ko siya sinagot. Basta, napaganyan lang ako. Pero sinagot ko, yung tanong niya sa sarili ko, sa loob-loob ko, iba ang plano ng tao sa plano ng Diyos. Di ba? Kasi minsan nakatingin tayo sa resources, di ba? Pero ang Diyos nakatingin doon sa kaluluwa na naliligaw. Dapat po, tandaan natin, iba po ang plano ng Diyos. Mahirap talaga pasukin ang teritoryo ng mga gangster. Ha? Sa lugar na yan. Pero tandaan nyo, pag ito ang nabago ang buhay, tandaan, ito ang gagamitin ng Diyos mightily. Amen? Sa example po ako. Sa example po ako. At ginagamit ako ng Diyos mightily. So, tingnan natin, bakit natin iiwasan itong mga taon to? Tingnan natin. Sabi ito, in Luke chapter 12, verse 1 to 2. Tingnan nyo kung sino mga kasama ng ating Panginoong Jesus dito. Ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumalapit kay Jesus upang makinig sa Kanya. Ha? Ngunit nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nagsasabi, tinanggap ng taong ito ang mga makasalanan at nakikisalo pa sa kanila. Diba? We must do what Jesus did. Dapat maging model na tayo ng Panginoon. Hindi lang tayo basta namimili ng ating Bible study. Aba? Kung saan tayo dinala ng Diyos, sabi niyan, we are equipped, we are empowered, so we must engage. Di ba? Sa obligasyon na binigay sa atin ng Lord. Mahirap, mayaman, anuman ang lugar, dapat pag tayo dinala ng Lord doon, dapat ginagawa natin. Paano na ang mangyayari? Kung ito mga tao nito, yung mga talamak sa ambisyo, talamak ang kasalanan, ay hindi makakilala sa Panginoon. Di ba? Nangyayari sa lipunan natin, lalong sasama. Tama? Ngayon, the reflection. Ang tanong dito ngayon, sino tayo dito? Dati. Tayo ba yung dating tax collector? Tayo ba yung dating makasalanan? O tayo ngayon yung mga Pariseo nagbubulong-bulungan? Bakit nakikikain siya sa mga kasama mga makasalanan? Dapat nakikita po natin. Una, tingnan natin. Batay sa halimbawa ng ating Panginoon ng Lucas, narito yung mga praktikal na hakbang kung paano natin kakaibiganin ang mga sinners at paano ito gagawin. Una, ano doon? Bumuo ng relasyon. Connection muna bago koreksyon. Dapat makatropa mo muna yan. Ha? Relasyon before conversion. Hindi basta iseshare ka agad. Gagawin natin. Alam niyo po, ang ating Panginoong Jesus, kapara nakita natin, nakisali siya sa mga makasalanan. Ha? Hindi niya pinagalitan agad sila, di ba? Sa halip, naging katropa ng ating Panginoong Jesus to. Naging kaibigan. Nakipagkwentuhan, kumain, kasama sila, at nagpakita na interesado ka sa buhay nila na mabago. Dapat ito palaging goal natin. Yung makikita ng tao na may concern ka sa kanya. Di ba? Mas madaling makinig ang isang tao kung alam nilang malaga sila sa iyo. Tama? Mas madaling makinig ang tao. Pangalawa, posting ito sa 11. Ibahagi ang iyong personal testimony. So, nagkaroon na ka ng connection, nabuo na ang relasyon nyo, ito ang pinakamabisang paraan ng pagkukwento. Kung paano binago ng Diyos ang iyong buhay, di ba? Alam mo, yung mga tao nito, yung mga pusakal na sinners, bulag yan sa pag-asa ng pagbabago nila. Bulag yan. Sabi yan, dito na ako lumaki. Ito na, nakasanayan ko, mag-snatch, magbisyo. Alam niyo po,
Pag tayo, sabi nga tayo mga Kristiyano, dapat nagliliwanag tayo. Pero pag ito ay nahabahagian natin ng salita ng Diyos, makikita nila na may pag-asa pa ng pagbabago sa kanilang buhay. Di ba? Ganoon din sa mayayaman, sa may kaya. Kasi natatakpan na, bulag na sila, na meron sila. Ang akala nila, hindi na nila kailangan ng Panginoon. Pero tandaan natin, kung ito, sabi niyan, at nagkaroon tayo ng relasyon sa kanila, makikita nila na sila'y makasalanan. Na ang lahat ng iyon, sabi doon, ay nanggagaling sa Diyos at dapat sila magpasalamat. Di ba? Amen? Kwento yung buhay. Kwento mo yung testimony. Kwento mo bago binago na Kristo, kung paano paano siya nakilala, at ano ang pinagbago ng buhay mo na meron ka ngayon. Di ba? Pagka may relasyon na. Kasi alam niya, dito makikita unti-unti, mabubuo kanyang isipan, kita niya bigla na lang iiyak yan. Yung mga astig-astig, marami akong astig na nasiyaran, malalaki katawan, pero yumaya po sa akin na babading. Naiiyak. Ha? Kasi bakit? Alam nila, nadama nila yung pag-ibig ng Diyos na kaya pa wala magbago. Di ba? Pangatlo, mag-focus sa biyaya. Ha? Grace, sabi doon, hindi sa pananakot. Huwag natin simulan sa pag-usga at pananakot tungkol sa impyerno. Ganyan tayo minsan di ba? Kaya yung nasa shortcut Pag hindi mo tinanggap si Kristo, punta ka sa impyerno, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Alam mo, mainit doon. Ganun tayo nangyayari. Dapat mag-focus muna tayo sa pag-ibig ng Diyos. At alam ko naman, yung John 3:16, kabisado natin. Amen? Diba? Kung ating ibibigay sa Kanya, John 3:16, kompleto na to yung pag-ibig ng Diyos. Sino dito hindi nakakaalam ng John 3:16? Alam ba natin ang John 3:16? Amen? Diba? Yung John 3:16 lang. Ano natin? Gagawin natin. Sabi doon, pang-apat, mag-focus sa biyaya, maging isang buhay na halimbawa. Tingnan po, gaya na nakita ng mga Pariseo kay Jesus. Yung, sabi doon, sa ating, ang iyong buhay, ang ating buhay, mga minamahal, ito yung unang Biblia na babasahin ng ibang tao. Ating buhay, yung binago ni Kristo. Kaya napakaganda, yung mag-isang halimbawa. Lalo na kung nakikita nila yung pagbabago ng iyong buhay, yung kapayapaan mo, pagmamahal, sila na mismo magtatanong kung bakit ka naiiba. Ha? Bisa tinatanong sa akin yung mga tropang adik, pare-pare, ano tinira mo, bakit ganyan ka na? Yung mga tropa ko dati, pag sinisiran ko, sabi niya, pare, ano ba tinira mo? Bakit ganyan ka na? Sabi sa akin, ako hindi, wala ka titira. Si Jesus na pumasok sa puso ko. Diba? Tandaan natin, ang tip, mga minamahal, huwag tayong paghihinaan ng loob kung hindi sila agad. Hindi agad maniwala. Ang trabaho lang natin, magtanim ng binhi ng salita ng Diyos, siya na ang bahala magpalago nito. Yan ang inatas sa atin ng ating Panginoon Jesus. Tayo'y naligtas dahil sa biyaya niya. Tandaan natin, Jesus is counting on you. Inasa natin ng Diyos. Pangalawa, leave the 99. Alam natin ang istorya nito, the lost sheep, di ba? Very familiar. Sabi dito, in Luke chapter 15:3-7, dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghaga, kung sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawalang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't, sabi doon, hindi ba't iiwan niya 90? 90 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang ito'y matagpuan. Kapag nakita na niya ang tupa, ay magsasaya niya, teka na nga, dito na nga ako.
Pagdating sa bahay, anayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kaibigan at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil sa nakita ko ang tupa kong nawawala sa 7. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil isang makasalanang tumalikot sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Alam niyo po, bilang mananampalataya, mga minamahal, tungkulin po natin, tayo po ang extension ng kamay ng ating Panginoong Hesus. Extension tayo. Tingnan natin, itong fellowship sa magandang halimbawa kung isang kapatid natin dito sa loob ng church ay nawawala. Sabi noon, kung paanong sinugo mo ako, sabi ng ating Panginoong Hesus doon, in John chapter 17:18, kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan. Mga minamahal, hindi tayo dapat tigausga sa mga kapatid natin na nawawala. Kundi dapat under shepherd tayo. Extension tayo ng kamay ni Kristo sa pag-aalaga ng kawa niya. Narito ang tungkulin natin bilang under shepherd. Una, tungkulin natin bilang under shepherd. Una, ang tungkuling maganap. The duty to seek. Tandaan natin, mga minamahal, inuulit ko, hindi tayo dapat nanatili lamang sa loob ng simbahan. Hindi tayo palagi nasa comfort zone natin. Kailangan nating pansinin kung sino ang nawawala, unti-unting lumalayo. Yung mga dating katabi nyo sa upuan, di ba? Tindi nyo kung wala na? Nawala na lahat yan, ha? Nawala na lahat. Ha? Dapat napapansin natin to. Dapat tungkulin natin maganap. Ha? Tungkol natin maganap. The duty to seek. Paano? Halimbawa, nawala. Kamustahin natin ang mga kaibigan o pamilya na matagal lang hindi nagpaparamdam o tila may pinagdaraanan. Tandaan natin, hindi dapat nating hinihintay sila na lumapit. Tayo ang gumagawa ng hakbang sa pamamagitan ng simpleng text o tawag, kapar sa ginagawa ng ating resident pastor ngayon. Yung mga dati, yung mga dating Kristiyano dinadalaw. Tama, di ba? Parang paramdam nila na they are welcome dito ulit sa church. Kaya yung mga katabi nyo, tignan nyo yan, kasi mga paborito upuan nila yan. Pag nawala pa kaglinggo yan, ite-text nyo kagad, hala ka, hinahanap ka ni Pastor doon. Hindi ka nagsaksak ng time card mo sa body clock. Dapat, tinaalam natin yan. Mga minamahal, dapat alam natin yan. Pangalawa, okay, ang tungkulin magpakita ng habag, duty to show compassion. Tingnan nyo nawawalan tupa. Ito ay madalas pagod. Tama? Di ba? Pagod. Dahil saan? Isa sa takot, yung sugatan, tupa. Ang tungkulin natin, tandaan natin, kung tayo dadalo sa ating mga kapatid na nawawala, hindi para sermonan sila. O ikaw, lalinggo ka na natin, Hindi para sermonan. Dapat unawain natin, Bawal judgmental. Alam mo natin kalagayan nila kung bakit sila nawawala. Makinig tayo na walang pag-uusga. Dapat ginagawa natin. Active listening. Intindihin ang dahilan ng kanilang paglayo. Baka may nakagalit sa church. Baka may sakit at di natin text, di ba? Baka nahulog sa kasalanan. Yan ang matindi . Dapat, sabi nga, we are under shepherd. Extension tayo ng kamay ng ating Panginoong Hesus. Dapat na ginagawa natin yan. At iparamdam natin sa kanila na tanggap sila sa kabila ng kanilang pagkukulang. Yun ang palagi yung inuunawa natin sila. Pangatlo, ang tungkuling magbuhat at umakay, the duty to restore. Okay? Tanda natin, yung pastor sa Talingaga ay binuhat ng tupa sa kanyang balikat. Di ba? Binuhat. Ngayon, tungkulin natin tulungan silang makatayo muli dahil baka wala na silang lakas para sa paglalakad mag-isa. Isan, kaya nawawala. Diba? Magalok tayo ng konkretong tulong. Kung may pangangailangan sila.
Kung sila ay naliligaw dahil sa bisyo, iparehab. Hindi. Tulungan, makaahon. Sumama ng isang support group para dinadala yung mga day group, pupunta sa lugar, sa pwesto nila, para akayin. Di ba? Kaya nga tayo may day group ngayon eh. Ito ang layunin nito eh. Kung di makapunta sa church, tayo pumunta doon sa nawawala. Hello? Kapit tayo. At bisan dahil sa hirap ng buhay, ibahagi kung meron tayo. Ano man, meron tayo. Hindi man tayo makapagbigay yung wala tayo, may bibigay lang natin yung meron tayo. Di ba? At importante sa lahat, ipanalangin sila na madalas at samahan sila sa kanilang pagbabalik loob. At pang-apat, ito, yun. Pang-apat, tungkuling magalak. Duty to rejoice. Kadalasan ganito eh. Yung matatapat na mananampalataya ang nagiging paraan na nagiging parang matandang kapatid sa kwento ng prodigal son, di ba? Matatandang mga iglesia. Nagtatampo o naiinggit kapag binibigyan pasin ang nagbabalik. Meron ba dito yun? Wala, di ba? Tungkulin natin mga minamahal na maging masaya para sa kanila. Iwasan yung pag-ungkat ng kanilang nakaraan, sabi doon, iparamdam sa kanila na masaya ang komunidad o pamilya na muli silang makasama. Okay? Dapat, sabi doon, sila ay palagi nating inuunawa. At panglima, dalas, ang tungkuling maging halimbawa, the duty to be a light. Minsan ang tupa, naliligaw. Dahil sa masamang karanasan sa loob mismo ng kawan. At nangyayari yan. Marami natitisod. Tandaan natin. Sana hindi tayo maging dahilan sa paglayo ng isang kapatid natin sa Panginoon. Tungkulin nating ipakita ang tunay na karakter ni Kristo. Pass forward na tayo, anak. Pass forward mo nga. Yun. Ayan, how to engage. Yan. Dito na po tayo sa how to engage. Tangali na. Okay. How to engage to the lost. Una, sabi doon, by building genuine relationship. Ito yung paraan. Ano una, sabi natin? Relasyon muna bago correction. Connection muna bago correction. Relasyon bago conversion. By listening with compassion. Dapat good listener tayo. Hindi tayo nag-uusga. Inuunawa natin. At pangatlo, by helping those in need. At ipanalangin sila palagi by praying for people. At sunod, by sharing the gospel with humility and love. Hindi yung pananakot. Pag tayo nag-share. At by living a life that reflect Christ. Ang tanong, dito po tayo magtatapos. Pakibasa po. 1, 2, 3. Sagutin niyo po yan sa sarili niyo mamaya. God bless you. Makibasa po tayo sa Lucas 6:36 and hanggang 38. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Excuse me. Patawarin niyo ang inyong kapwa at kayo'y patatawarin din ng Diyos. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw.
para sa ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukala na ginagamit nyo sa iba ay siya ring mga gagamiting panukat sa inyo. Tayo po ay manalangin. Aming banal na Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami ay muling sama-sama sumasamba at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong iyong ibinibigay sa amin na kami ay makapagbalik sa iyo ng aming ikapu at handog. Salamat sa kalakasan ng aming mga katawan. Salamat sa mga hanap buhay na patuloy mong ibinibigay sa iyong mga anak. Pagpalain mo po, Ama, ang aming nakayanang ipagkakaloob sa iyo. Ito po, Ama, ay aming dinadala sa banal mong harapan ng buong puso. Salamat, Ama, salamat po. Sa pangalan po ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Naalala ko po nung ginagawa po yung Sampalucan Church, yung construction na bagong construction din. Ang sabi nung na doon, Pastor, ganda naman ng ginagawa mong church. Parang hindi bagay dito. Doon sa Sampalucan. Sabi ko, bakit? Ang sabi ng mensahe kanina ng Panginoon, yung how to engage tayo na hindi tayo namimili. Sabi ko, paano yung mga makasalanan na doon sa lugar na yun? Sino ang aabot? Kung pulos ang gagawin lang natin itatay yung iglesia maganda sa labas kung tayo namimili. Yun na sabi. So, paano yung mga na doon? Paano yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon sa lugar na yun? So, nagpatuloy lamang po, nagawa po yung iglesia. Ay ngayon po ay lumalago yung iglesia ng Jesus is Alive Christian Ministry Sampalucan. Amen. So tama po ang mensahe ng Panginoon May plano ang Diyos. Alam niya kung saan nilalagay at kung sino. Ang mahalaga po, ang nakita ko po doon, ang mahalaga po, sumusunod po tayo kung ano yung pinagagawa ng Diyos at kung saan tayo dinadala. Diba? Kahit po dalhin ka sa magagandang lugar, kung hindi ka naman susunod, baliwala. Kahit daling ka sa ganun lugar, hindi ka susunod, baliwala. So, yun po ang karagdagan sa mensahe ng Panginoon. So, dumako po tayo sa ating mga announcement. So, patuloy po tayong inaanyahan sa ating Sunday School, ang Alpha at ang Omega. So, alas 8 po ng umaga ay nagsisimula at tayo po lahat ay inaanyahan dito. Kids Ministry, Central, Sunday School, every first to third Sunday. Alas 10 po ng umaga hanggang alas 11:30.
Ano ba yan? Cedars ba yan? Wag na yan, wag na yan, wag na yan. Wag na yan. Ha? Oh. Tutuloy pa ba yan? Balita ko, postpone daw yan eh. December na raw gagawin yan. Tara, hindi na. Wow. Oh, may swimming pool. Di ibig sabihin, pag may swimming pool, may swimming. Pastor Edo, pakisabi po sa mga Cedar, hindi na po tuloy. December na po gagawin, isasabay na sa Christmas party. Nagmamahal, Sister Charity Enriquez. Totoo ba ito? Fake news yan, no? So, nagpalista na ba kayo? April 29, Miyerkules. Alam mo naman mga Cedar, Lunes pa lang, hindi natutulog yan. Kaya pagdating ng mga Miyerkules, tingnan ninyo ang mga mata niyan, ang lalaki ng eye bag niyan, puyat. Assembly time, 7 a.m. Alas 4, dito na yan. Incited. JIACM Central, baka kayo pumunta sa Las Piñas, sa dito. Magdala ng mga sumusunod. Amlodipine, 10 mg. Losartan, Katenko. Ano pa mga na dyan? Parang mali ang mga basa ko dito. Ano? Makapagsalamin nga. Ayun. Magdala ng inyong maintenance. Bakit? Mukhang mga liempo ang kakainin ninyo, mga naglala. Pamaypay. Panyo. Anin bang pamaypay? Mainit sa biyahe, di ba? Panyo. Bakit? Iiyak kayo sa mensahe sa Cedar, di ba? Tubig. Magdala kayo ng extra tubig po ninyo, ha? Yung magdala ng mga baunan. Pero meron din po extra clothes, damit. Baka gusto nyong maligo, swimming attire. Damit. Siyempre, pagkain, sabog-sabog yan, Cedar. Yung magdudumi dito. Magpapalit, ha? Okay ba, mga Cedar? Pinasasaya lang kayo ni Pastor Odoy. Sunscreen. Aba. Pang ano ba yung sunscreen? Pang ano? Para hindi umitim. Diba? Ay si Charity, magsasunscreen pa yan. Nagbibilad pa nga sa araw yan eh. Diba? Towel. Yan. Para sa pamahid ng laway, pagtutulo. Hindi naman. Pagka pinapawisan, di ba? Toiletries. Yan. Naka-diaper na. Di naman. Kaya pa. Talagang, mga Cedar, tingnan yung picture nyo dito. Lolong-lolot, lolang-lola, payag ba kayo dyan? Dapat naman ay medyo grugi pa. Hindi naman. May swimming pool po. Yung picture na bang yan yun? Parang hindi naman yan yung pupuntahan niyo. Ito, mukha na fake news tayo dito. Ito ba yung swimming pool? Hindi naman yan, ano lang, para lang pakita na mayroong pwede kayong maligo. Okay po. Ano pa? Ayun, ang ating May 1. So, annual celebration o yung ating General Annual Assembly, all JIACM churches, yung ating Central, Las Piñas, Malagasang, Molino, Munwok, Naik, at Sampalukan. That day may be 1, John 17:22. May 1, 2026. Dati po, Main Square. Ano ba? So, alas 10 po tayo mag-uumpisa doon hanggang 3 o'clock. Yung 10 to 12:30, 10 to 12, meron po tayong registration tsaka yung pong ating election of the Board of Trustees of the JIACM. Yung pinaliwanag po ni Pastor Maki dito. So, alas 10 po ang bukas. Pwede na po kayong pumasok ng mga 9 o'clock. Ang daan lamang po ay sa likuran. Ano po? Sarado pa po yung mga main entrance natin. So, mga kapatid, ang daan po natin ay sa back door. Diba? Backdoor channel muna po tayo. So, 9 o'clock, pwede na po kayong pumasok. Naka-ready na po yung ating lugar doon. Sa Webes, kaginagabihan pa lamang po, nakahanda na po, maghahanda na po tayo doon. So, kung napaga kayo, 9 o'clock, sa likod lang po kayo dumaan. Diba?
kilala na po kayo ng gwardiya doon. Sabihin niyo lang po, taga Jesus is Alive kami. May gawain. So, pangalawa, yung ating po, na kay Teacher Heidi po ulit, tsaka kay Sister Tess, yung pong ating food, 100 pesos, Jabi po yon, Jabi. Ano po? So, ang attendance po natin na nag-register for the central only is 100. Okay, palakpakan natin. Ngayon, 100, tayo pa lang po doon. Ano po? Ang bayad po ay 56 pa lamang. Doon sa 100. So, mayroon pa tayong backlog naman yun. Ano ba? Oh. So, yung 44, kung alam nyo pong kayo nag-register, puntahan nyo po si Ma'am Heidi at saka si Sister Tess para po ibangga yung pangalan ninyo, ibayad nyo na po doon. Ngayon po, ang last order po natin, last na order for the food. Ano po? Yung po. Wala na pong discount ang senior. Ang senior po ay 120. So, doon na kayo sa regular 100 lang yon. May kasama na pong drinks yon. And then, ang ating pong pagkain ay Jollibee Chicken Joy, 1 piece. Ano po? May kanin. Pero wag po kayong mag-alala. Kung kayo po'y malalakas sa kanin, ganito po ang gagawin natin. Sabi mo sa katabi mo, Brad, magluluto tayo ng extra rice. Yeah? So pupunta lang kayo sa likod, doon sa table ng, wag niyo ipamamalita ito, ito'y atin lang, hindi ito pang buong GACM, ha? Baka maubusan ng sentral, ha? At, naku, nakalive pala tayo. Mga kapatid, magsasayang po tayo, doon may kanin po tayo doon sa likod. Ano po? Nagpasayang po ako doon para sa mga gusto mag-extra rice ng Central. Siyempre, isang kanin lang po yun. Ano? Punta lang po kayo sa likod. Ano? Gravy meron po. Nagpaluto po ako. Isang balde po yung aking pinaluto doon. Isang balde po. Ang ating gravy meron din po doon. At saka, yung pong ating walang kamatayang palamig. Ano? Yung anli palamig, ha? Punta lang po kayo. Basta punta lang kayo sa likod. Dahan-dahan, ha? Huwag ninyong pamamalita, ha? Pag pinamalita niyo yun, ubos yun, mauubusan kayo, ano? At sikreto lang yun, atin-atin lang yun. Naka-live. Oo nga, naka-live. Pag tinanong kayo, Central, ba't kayo lang meron? Huwag na po kayong sumagot. Magmangmangan na lang kayo, ano? Hindi ninyo alam. So, yun po, in-announce din naman po natin yon sa mga kasama kong kapastoran. Magdala po kayo ng extra rice kasi isa lang po. Kasi mahal po ang extra rice sa Jollibee. 50 pesos ata yun. No? So, may nakalimutan pa ba tayo? Kulay puti. Kulay puti po ang susuotin natin. Ano po? Ano pa? Sasakyan. Yan, tama. Galing. So, anong oras tayo mag-uumpisa dito? 8:00, dito na yung sasakyan natin. Lalagay na lang natin yung whiteboard doon kung bumabiyahe pa o hindi. Punta lang po kayo dito, ihahatid kayo doon. Pag hindi pa bukas, antay lang kayo doon. Pagdating ng 9 o'clock, pasok na kayo. So, round trip yan, yung ating van. Kung ano lang yan, punta lang kayo. And then, pagka last trip na siya, isusulat nila doon. Huwag na po kayo magantay, hindi na babalik ang van. Ibig sabihin, kayo ay naiwanan. Ano po? Diretso na kayo doon. Ilalagay po natin dyan, nakalagay doon. Di ba? Wala na pong biyahe. Paano pag-uwi? O ganun din. Ihahatid din kayo. Ihahatid kayo. Hindi kayo pababayaan. Amen? Ano pa? May tanong pa po. So, meron po doong gaganapin na annual na Board of Trustee election. So may mga comelec po doon, yung ginagawa natin, may balota po doon. Ngayon, mamaya po, pumirma kayo sa papel. Ano po, pangalan ninyo. Ano po ibig sabihin nun? Ang lahat ng mga ari-arian nyo, ibinibigay nyo na sa akin. Pag pumirma po kayo doon, yun po ay proxy letter. Di ba? Ayun po ang kagandahan Pastor, hindi ako makakatin. Gusto ko pong iboto ka, Pastor Edo, na Board of Trustee. Walang problema, permahan mo lamang ito. So, meron po doon nakatouch na proxy letter, makikita po yun ng ating mga comelec na si
brother, sister ay hindi makakadalo at siya ay bumoto at ibinoboto niya ang mga binalagay niyang representative ay si pastor. Ako po ang inyong magiging representative na nakalagay doon. Pag pumirma po kayo doon, ang ibig sabihin, ginagawa niyo si Pastor Edong representative na bumoto para sa inyong sarili. Di po. Naayos ko na ang Comelec, So ngayon po, ibig ko sabihin nyo, nag-proxy, bakit po? Ay pastor, ito, pakinggan nyo mga kapatid, mahalaga to. Pastor, ako'y dadating alas 12 na. Nako, tapos na ang eleksyon, sarado na. Hindi na kayo makakaboto. Sayang naman. Hindi kailangan exercise niyo yung inyong rights bilang isang member ng JACM. Every 3 years lang po ginagawa to. So pumirma rin po kayo sa proxy, wala pong problema. Pumirma po kayo mamaya, lalagay ko po yung papel, pumirma lang po kayo doon, number 1, number 2, sundan nyo lang po yun. Ngayon, hindi man kayo dumating ng 10, hindi kayo nakaboto, ang gusto nyo pong atinan ay yung ating May 1 actual worship celebration wala pong problema. Na po? So, sayang po yung boto sayang po yung inyong rights. At least sa proxy letter na ilagay po nyo. Ano po? Opo, dadong po doon. Pagdating nyo po doon, makikita nyo po ang mga kandidato doon. Number 1, Trillanes. Number 2, Duterte. Di ba? So, meron po tayo doon mga kandidato na mga member natin. So, pag makikita nyo po doon sa balota, di ba ganun po pag sa balota na doon ang pangalan? Pastor Edu de la Cruz. Number 2, Brother Dan Sanchez. Number 3, nadun po. Nadun ang pangalan. So, pili lang po kayo doon. Sister Hermie Villapuerte. Brother Jun Ragot. Master Mac Bisda. Nadun po. Nadun po ang mga candidate. Nadun po na ilalagay ninyo. Wala pong problema. Yung proxy po, ano po? Hindi, pag talaga pong kayo ay nagsinabi nyo nag-proxy, binigay nyo ang kapangyarihan sa akin, ay ako po ang boboto para sa inyo. Di ba? Ang gagawin ko po doon, ano po ako, black vote, ako lang ang ilalagay ko doon. Para ano po. Just kidding lang po. So, ganun po talaga pagka-proxy. Di ba? Panalo. Kung gusto niyo naman po, ay lapitan niyo po ako, magbigay po kayo ng papel. Pastor, ito ang gusto kong iboto. So, ilagay niyo yung pangalan niyo, extra, Pastor, ito ang gusto kong iboto, ito. Kasi nga po, paano niyo po malalaman nga po yun, ay ang ating pong kandidato ay doon yung pamaano. Ano po? Wala po tayong list ng ano. Diba? Ngayon, makikita niyo po, gaya po nung sinabi ko kanina, makikita niyo po doon sa listahan, uy, Pastor Dan, kilala nyo naman po ng Sentral yon. Di ba? Imposible naman pong hindi nyo kilala. Uy, Pastor Maki Bisda. Uy, kilala nyo naman po yung mga taga-Sentral. Ano po? Doon sa mga taga Las Piñas, Malagasang, Molino, Munwok, Naik, Sampalucan, may mga kandidato din po yan na pwede ninyo din po si Pastora Rosan sa Sampalucan, kilala nyo po? Sa Naik, si Pastor Mark. Sa Molino, si Pastora Grace. Sa Malagasang, si Pastora Lotlot. Sa Las Piñas, si Pastor Carlito. So, nadun po. Alam po, ako, 100% Sentral. Kilala nyo naman po ang mga kandidato natin, na mga representative natin sa Board of Trustee. Wala na po. Ang merienda. Parang haba ang lalim ng aking hininga. Ang merienda ay hindi ko masagot. Ang merienda po ay on process, di ba? On process po. On process. Meron po yan. Meron po merienda. Meron pong merienda. At yung merienda po ay libre na. Apo. Hindi na po yun.
Meron na po, ang ganda po ng ating talakayan. Bukas, hindi po tayo maliligaw. Ano po? Maganda't na ipaliwanag sa atin ang mabuti para bukas. Sasakyan, suot, pagkain, eleksyon. Ano pa po? Sige po, pwede pang magtanong ang kapulungan. Kung wala na po, sige po, diretso tayo. Meron pa ba? Kung wala na, dumako po tayo sa atin munang pagkilala sa ating mga naging kasamang panauhin. Si Brother Leo Seneo Jr. Yun. Si Sister Jacqueline Romero. Si Sister Jocelyn Romero. Si Sister Jean Crisel Bayabay. Okay. Si Sister Remedios Malyari. Ayun. Mga taga-kampusan to ata to, ano po? Dambukid. Okay, mga taga-Bukid. Ito dati, mga binibihis na natin ng pastor. Welcome po, Nay. Tayo pong lahat ay tumayo. Dati panalangin ang ating... Tayo po ay manalangin individual. Tanggapin natin sa pananalangin ng ating mga kapatid na nakasama ngayon. Salamat po aming Panginoon sa pagkakataong ito. Alam namin, Panginoon, kayo po ang nagpahintulot upang sila'y aming makasama sa pananambahang Panginoon. Aming pong dalangin ng aming mga kapatid na naging panauhin sa umagang ito. We pray, O God, na patuloy na maging bukas ang kanilang puso at isipan para sa iyong salita, Panginoon. At nawa ito, Panginoon, na maging panimula, pag-umpisa upang sila'y aming patuloy na makasama sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aming Panginoong Yesus. Patuloy po silang gabayan, patuloy po silang biyayaan, Panginoon, maging ang kanilang buong sambahayan ay pakaingatan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So, mga ushers, dalhin niyo mamaya itong bisita natin 5 sa Building B, ha? Pagkatapos ng pananambahan. Yo, may panawagan ang ating membership chairman. Mga may birthday po. Month of April. Ayan. Ano ba? April. Anniversary, Anniversary. Pastor Dan, birthday. Nakalagay dito, pakisabi, walang regalo. Lagi naman yan tupalo. Dito, no. Huwag mag-alala, hindi kayo mawawalaan. Hindi rin magkakaroon. Ano? Anniversary. Anniversary, kailan anniversary mo? Bukas, 26. Ako po ay happy anniversary sa mahal kong asawa dyan sa Canada. I love you, Mama, chup-chup. So, maligayang happy anniversary sa mga nagdaos ng anniversary, kasama ako, at sa mga may birthday. So, tayo po ay itaas natin muli ang ating kamay, atin po silang ipanalangin.
Aming Diyos na buhay, patuloy po kami na nagpupuri at nagpapasalamat sa aming mga kapatid na ito na nagdaos ang kanilang wedding anniversary. Patuloy mo po, Panginoon, na buklodin ng pag-ibig, pagkakaisa ang kanilang buhay, Panginoon. Ikaw po patuloy na magbigay ng kagalakan, patuloy na makita na ikaw ang sentro ng kanilang relasyon at buhay mag-asawa, aming Panginoong Hesus. Patuloy mo po silang pagpalain, biyayaan ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, spiritual, pinansyal at pisikal, at patuloy na pag-iingat, Panginoon. Ganon din aming Panginoong Hesus, ang aming papurit pasasalamat sa aming sa inyo po, Panginoon, sa pagdaragdag nyo po ng panibagong taon, bagong kaarawan sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan, biyaya, kalakasan na pinagkaloob mo sa kanila, Panginoon. At patuloy mo pong bigyan sila ng wisdom, Panginoon, karunungan bilang isang Kristiyano sa pamumuhay sa mundong ito, Panginoon. At patuloy mo magamit po ang bawat isa bilang instrumento sa pagpapalagana po ng iyong salita. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tupalo, regalo. Ipo, tayo po ay mawit sa Panginoon. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Aming Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita sa umagang ito. Natunay nga po, Panginoon, na ikaw ay umaasa sa amin sa iyong itinagubilin na kami iyong gagamitin upang ihasik ang iyong banal na salita. Panginoon, salamat, Panginoon, because you are the one who empowered us, O Lord. You are the one who equipped us. And now, we will engage, O God. Yung po ang inaasahan mo sa amin, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay kikilos sa iyong sinasabi, Panginoon, na kami ay kikilos at gagawa upang maipalaganap ang iyong salita dito o saan mang panig ng mundo. Ikaw po, Panginoon, na magbigay ng kalakasan patuloy, karunungan, katapangan, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita. Na kung minsan kami, Panginoon, ay naiilang at sinasabi namin kami walang alam, pero alam namin ang Diyos ay marunong sa lahat. Bibigyan mo po kami ng karunungan. Bibigyan mo po ang bawat isa ng kapangyarihan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Iingatan mo po, Panginoon, ang bawat isa na humahayo. Iingatan mo ang bawat isa na sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon. At makita mo, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, that Jesus Life Christian Ministry Central, the congregation, are moving forward to share the gospel of God. Hallelujah. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi magkasala at makapaghaharap sa ating Panginoong Hesus na may kapakumbabaan, kabanalan at kagalakan sa isang Diyos na ating Panginoon na tagapagligtas noon, ngayon at kailanman hindi nagbabago. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa Kanya ang kapurihan at kadakalaan. Amen. Amen.
Amen. Tunay nga po na tayo'y pinalaya ng Panginoon. Amen po ba? Lahat tayo nagkamit ng kaligtasan at kagalingan na nagmumula sa Lord. Amen? Sige po, bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, muli po nating awitan ng ating Panginoon. Bagong natagpuan, bagong naranasan, sa'yo lamang, sa'yo lamang. Bagong panimula, bagong panimula, bagong direksyon na, sa'yo lamang, sa'yo lamang. May kaligtasan, may kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Minsan pa, bagong natagpuan, bagong naranasan, sa'yo lamang, sa'yo lamang. Bagong panimula, bagong direksyon na, sa'yo lamang, sa'yo lamang. May kaligtasan, may kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan. May kaligtasan, may kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. And I have decided to follow you, Lord God. I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. No turning back. Sabay-sabay po nating awitin sa Panginoon. I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. No turning back. I have decided to follow you. I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. No turning back. May kaligtasan. May kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan. Isang pa, may kaligtasan. May kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sige po, maaari na po tayo magkamayan. See you po on May 1st. God bless us all.